Muling bumanat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa biro nitong patayin ang 15 senador. Sa campaign rally po sa Pasay City, isa-isang binilang ni Marcos sa mga pambato niyang senador. Sabay sabing tinitiyak niyang wala sa kanila ang masasabugan ng granada. Git po ni Marcos, ang kanyang mga kandidato ay hindi gumagamit ng pananakot o pagmumura at nakatuon lamang sa kapayapaan at kaunlaran ng bansa. Buo rin aniya ang suporta niya sa 12 senatorial bets ng administrasyon. Nananawagan naman ang mga pambatong senador ni Marcos na iwasan ang negatibong kampanya kasunod ng pahayag ni dating Pangulong Duterte tungkol sa pagpatay sa mga senador. Ayon sa alyansa, mas pinagtutuunan nila ng pansin ang pagsulong ng mga batas at pagkakaisa sa halip na pagkakawatak-watak at paninira. Naghain naman po ng petisyon sa Korte Suprema si Vice President Sara Duterte upang harangin ang impeachment case laban sa kanya. Isinumitin ito ng kanyang kampo sa pamamagitan ng Fortune, Narvasa and Salazar Law Offices. Ngunit hindi na naihabol sa en banc session ng Korte kahapon. Bukod dito, 4 na Mindanaoan lawyers kasama po ang ilang opisyal ng Davao City at political vloggers ay naghain din po ng petisyon para hilingin ang Temporary Restraining Order o TRO at injunction laban po yan sa impeachment complaint. Ayon sa kanila, depektibo ang verification process at hindi ito dapat dinggin ng Senado. Samantala, gate po ng Kamara, muot and academic na ang usapin. Dahil nasa Senado na ang kaso at wala ng jurisdiksyon ang Korte Suprema para dito. Kaugnay pa rin ang balitang yan, maglalaan po lamang ng hindi hihigit sa 1 milyong piso ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senate President Chis Escudero. Tanging mga role o ROB ng Senador, impeachment IDs, at honorarya ng mga empleyado ang paglalaanan ng pondo. Walang dagdag na gasto sa session hall dahil magagamit pa ang mga gamit mula sa nakaraang impeachment trial. Kabilang po ang witness stand at mga mesa ng abogado. Hindi rin po magdadagdag ng bayad sa kuryente at tubig dahil normal na lamang ang overtime sa Senado. Kinumpirma naman po ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP ang pag-emergency landing ng isang training aircraft sa Plaridel, Bulacan. Ayon po sa ulat ng CAAP, napilitan po ang aircraft na pag-aari po ng Flightline Aviation na magsagawa ng forced landing matapos makaranas po ng engine failure. Sa kabila nito, ligtas ang piloto at crew ng naturang eroplano. Agad naman po nagsagawa ng investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang sanhi ng engine malfunction. Patuloy din pong sinusuri kung may iba pang salik na nakaapekto sa naturang insidente. Samantala mga kababayan, mga kabalisong, inanunsyo po nitong Miyerkules ng Facebook Meta na ang mga live videos ay mananatili na lamang sa platform ng 30 araw bago otomatikong mabura o madelete. Ayon po sa Facebook, maaari pang i-replay, i-download at i-share ang mga video bago ito tuluyang mawala. Para naman po sa mga archive live videos na lampas 30 araw, magpapadala po ng abiso ang Facebook bago ito burahin. Mayroon lamang pong 90 araw ang mga user upang ma-download o mailipat ang kanilang content. Ayon po sa Facebook, ang pagbabagong ito ay alinsunod po yan sa industry standards at viewing behavior ng kanilang mga user. Happy Thursday po mga kabalisong. Asahan po ang malalakas na mga pag-ulan at pagbaha. Dulot pa rin po yan ng umiiral na shoreline sa parte po ng Southern Luzon at parte po ng Visayas ngayong araw po ng Huwebes. Ayon po yan mismo sa Pag-asa. Samantala, apektado naman po ng sama ng panahon ang parte po ng Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Caraga, Laguna, Rizal at Quezon. Kung saan nakakaranas pa rin po yan ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at mga pulupulong mga pagkidlat at pagkulog. Samantala, ang amihan naman po o yung tinatawag nating Northeast Monsoon ay nagdadala pa rin po yan ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa parte naman po ng Cagayan Valley, Cordillera at Aurora. Habang bahagyang maulap naman hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan
ang nararanasan po sa parte naman po ng Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon. Dito naman po sa parte ng Mindanao, umiiral naman po dito ang tinatawag nating easterlies na nagdudulot po ng mga bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Naglabas naman po ng yellow rainfall warning ang Pag-asa para po sa parte po ng Northern Samar, Sorsogon at parte po ng Albay, kung saan may banta po yan ng pagbaha sa mga mabababang lugar at malapit po sa ilog. Bukod dito, inaasahan po rin makakaranas po ng mga katamtaman hanggang paminsan-minsan malakas na ulan ang Claveria at San Pascual sa parte po ng Masbate. Sa kasalukuyan po, nakakaranas pa rin po ng mga pag-ulan ang parte po ng Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur at ilang bahagi po ng Masbate. Ang lagay po ng panahon na ito ay maaari pong tumagal ng 2 hanggang 3 oras at maaari pang makaapekto sa mga kalapit na lugar. Samantala, wala pang namataang low pressure area o LPA na maaaring maging bagyo. Pinapayuhan rin po ng Pag-asa ang publiko na mag-ingat sa posibleng pagbaha at landslide sa mga apektadong lugar. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang prutas na hindi lang masarap, kundi puno rin ng benepisyo para sa ating kalusugan, ang rambutan. Ang rambutan ay kilala sa mas matamis o makatas at matamis nitong laman. Ngunit alam niyo ba na bukod sa sarap, ito ay mayaman din sa mga sustansyang kapaki-pakinabang sa ating katawan? Ayon sa mga pag-aaral, ang rambutan ay naglalaman ng mataas na level ng fiber na tumutulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain at pagpapanatili ng tamang timbang. Bukod dito, ang rambutan ay mayaman din sa vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system at tumutulong pa sa paglaban sa mga impeksyon. Ang regular na pagkonsumo ng rambutan ay maaaring magbigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng ating katawan sa araw-araw. Ayon kay Dr. Ivy Amante, isang endocrinologist, ang rambutan ay may mababang glycemic index kaya't ligtas itong kainin ng may mga diabetes bilang panghimagas. Kaya naman mga kabalisong, sa susunod na makakita kayo ng rambutan sa palengke o supermarket, huwag mag-atubiling bumili at isama ito sa inyong diet. Isang masarap at masustansyang paraan upang mapanatili ang malusog na ating pangangatawan.